Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Leo Acebal, Lodi Anisa Deco, Lodi J. Zumo Zumo Jr., Lodi Alex Pimentel, Lodi Angelo Relux, Lodi Janine Grimaldo, Lodi Kuya Chunlizer, Lodi Empty Tactics, Lodi Oliver Rianzares, Lodi Lea Yestoqui, Lodi Urson Ribay. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-102 kabanata, sa pagpapatuloy. Naghanda ang ating bida sa mga kalaban sa kanyang unahan, mahigpit ang tindig at nakatutok ang mga mata sa bawat galaw nila, habang pinapanday ang kanyang diskarte at kapangyarihan, handang harapin at salakayin ng sinumang susubok sumugod sa kanya. Ang mga mata niya ay nakatutok sa mga kalaban, puno ng konsentrasyon at determinasyon, habang makikita ang espada sa harapan ng kanyang mukha, nakahanda at handang ilabas ang bawat galaw at puwersa laban sa paparating na atake. At ilang sandali pa, makikita ang mga kalaban na malakas na sumisigaw habang unti-unti silang nagsimulang gumalaw, ang bawat kilos ay puno ng galit at determinasyon, na nagpapakita ng kanilang agresibong intensyon at ang mabilis na pagtaas ng tensyon sa paligid. Agad na itutusok sa kanya ang espada ng kalaban, ngunit agad siyang naghanda, mahigpit ang tindig at nakatuon ang mga mata sa galaw ng kalaban. At isang mariin at matalim na tingin ang biglang makikita sa kanyang mga mata, mabilis at walang alinlangan, na naglalahad ng tindi ng kanyang determinasyon at alerto sa bawat galaw ng kalaban. At isang guhit sa leeg ang makikita sa kalaban, malinaw na bakas ng tama mula sa espada. At ilang sandali pa, ang leeg nito ay tuluyang nahiwa, na nagdulot ng agarang pagdaloy ng dugo mula sa sugat. Isang kalaban na naman ang makikita, handang hahampasin siya ng espada, mabilis at matindi ang galaw nito, habang ang tensyon sa paligid ay agad tumaas at ang ating bida ay kailangang maghanda upang maiwasan o harapin ang paparating na atake. At sa isang mabilis na galaw, agad niyang winasiwas ang kanyang espada sa leeg ng kalaban, at sa isang iglap ay tuluyang nawala ang ulo nito. Isa na namang kalaban ang biglang tumalon sa ere patungo sa kanya, bitbit ang espada at handang tutusukan siya sa isang iglap. Ngunit mabilis na kumilos ang ating bida, at agad niyang binigyan ng kalaban ng isang malupit at walang awang was-iwas ng kanyang espada, na agad tumama at nagdulot ng matinding epekto, at muli na namang umatake siya sa mga kalaban, ang punterya ay eksakto sa kanilang mga leeg, sa isang iglap, 2 kalaban ang sabay na nawala ang ulo. Habang bumabagsak ang mga kakampi ng kalaban sa lupa, patuloy lamang na sumugod ang natitirang mga kalaban, walang takot at puno ng galit, na nagpapakita ng kanilang determinasyon na labanan ang ating bida sa kabila ng pagkawala ng kanilang mga kasama. Napatingin siya ng mabilis sa unahan na napasabi pa sa isip na gaya ng inaasahan. Wala silang nararamdamang takot, kahit pa makita nilang mamatay ang kanilang mga kasama. Sinabi pa niya sa isip habang patuloy sa pag-atake sa mga kalaban ng ating bida na kahit saksakin ko ang kanilang mga puso, hindi sila agad namamatay. Patuloy silang sumusugod, at mamamatay lamang pagkalipas ng mahabang oras. Mayroon lamang isang paraan upang mapatay sila ng mabilisan. Ang pagpugot sa kanilang mga ulo. Habang ang kanyang mga galaw ay lalo pang naging eksakto at walang pag-aatubili. Bawat was-iwas ng espada ay nakatutok sa leeg, na tila isa ng tahimik ngunit nakamamatay na ritual sa gitna ng magulong labanan. Mula sa harapan ng mga kalaban, biglang nawala ang ating bida, na para bang naglaho sa isang iglap, dahilan upang mapatigil sandali ang kanilang galaw at mapatingin sa paligid, habang ang hangin ay bahagyang gumalaw na tila may bakas ng kanyang mabilis na pag-alis na patingin ang mga kalaban sa ere, at doon nila nakita ang ating bida na nasa itaas, handa nang umatake sa kanila. Itinusok niya pababa ang kanyang espada mula sa ere, at sa isang iglap ay makikita ang tila ulan ng mga talam na bumagsak pababa, nagliliwanag at sumasalpok sa lupa ng sabay-sabay. Habang ang napakaraming kalaban ay tinamaan ng mga bumubuhos na hiwa, na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog ng puwersa at dugo, at ang buong paligid ay nabalot ng marahas na enerhiya ng kanyang walang kapantay na pag-atake. Agad siyang bumaba mula sa ere, mabilis na bumagsak na tila kidlat. At sa sandaling sumayad ang kanyang paa sa lupa ay muli siyang sumugod sa napakaraming kalaban, walang pag-aatubili at puno ng matinding determinasyon, habang ang kanyang bawat galaw ay nag-iiwan ng bakas ng hangin at puwersa,
na tila handa niyang ubusin ang lahat ng hahadlang sa kanyang daan. At nang makarating siya sa hanay ng mga kalaban, agad niyang pinutulan ng ulo ang pinakamalapit sa kanya, isang malinis at mabilis na galaw na halos hindi na nasundan ng mata. Habang ang katawan nito ay bumagsak at ang dugo ay sumabog sa paligid. Na nagmarka ng panibagong simula ng walang tigil niyang pagwasak sa mga humaharang sa kanya. At muli, isa na namang kalaban ang kanyang tinanggalan ng ulo sa isang iglap, isang galaw na kasing bilis ng kidlat at kasing tumpak ng talam. At sa pagkakita noon, ang ilan sa mga kalaban ay napanganga at napalaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa nasasaksihan nilang kapangyarihan at bilis ng ating bida. Mula naman sa loob ng enchantment nanunood si Galzariang na napasabi sa ECPNA siguradong mga berserk blood painless soldiers sila. Kung saan ang kanilang sakit at emosyon ay patay na. Dagdag pa niya habang patuloy sa pag-atake ang ating bida ngunit ang makaramdam sila ng takot. Ang katawan ba mismo nila ang nakararamdam ng lagim sa harap ng hindi mapantayang husay? At makikita ang ating bida na nakatingin sa kanila, mariin at mabigat ang titig, habang ang kanyang mga ngipin ay nangangalit sa galit at determinasyon, na para bang handa niyang ubusin ang bawat isa sa kanila nang walang pag-aatubili. At muling makikita ang ulo ng isa pang kalaban na lumilipad na lamang sa ere. Iniwan ang katawan nitong bumagsak sa lupa. Habang ang bilis at lupit ng galaw ng ating bida ay halos hindi na masundan. Ang mga bahagi ng katawan ng mga kalaban ay makikita na lamang na nagliliparan sa hangin, sabay-sabay na bumabagsak sa lupa, habang ang paligid ay tuluyang napupuno ng bakas ng kanyang walang habas at mapaminsalang pag-atake, na tila isang bagyong. Walang habag na sumalanta sa gitna ng labanan. Napangiwi naman ng mukha ang isang kalaban nang makita yon, punong-puno ng takot at pagkabigla. At mula sa likod ng ating bida, makikita ang mga kalabang na wala ng ulo na sabay-sabay na bumagsak sa lupa, habang ang paligid ay nabalot ng alikabok, dugo, at bakas ng malupit at walang habas na pag-atake na ipinamigay ng ating bida. Makikita ang mga mata ng ating bida na matalim at nakatutok sa unahan, punong-puno ng konsentrasyon at determinasyon. At ilang sandali pa, bigla siyang nawala mula sa kanyang pinagkakatayuan, na para bang naglaho sa isang iglap, nag-iiwan ng kakaibang tensyon at pagkabigla sa mga nakapaligid. At sa mabilis at walang awang atake ng ating bida, ang mukha ng kalaban ay nahati sa dalawa, at makikita ang gulat sa mukha nito. Kasunod, ang katawan nito ay tuluyang nahati rin, habang malinaw na makikita ang dugo na umaagos sa pagitan ng mga hiwa, sabay-sabay na bumagsak ang mga bahagi sa lupa, na nagdudulot ng nakakatakot at marahas na eksena. At pagkatapos, napahinga ng malalim ang ating bida kasabay ng pagbalik ng espada niya sa kaluban. Makikita ang mga bangkay sa paligid habang sinasabi ni Galzariang sa kanya na mas matindi ka palang martial master kaysa sa inaakala ko. Napatingin naman ang gating bida ng tahimik sa kanya. Napangiti ang ating bida na napasabi na ganun ba. Sinabi pa sa kanya ni Galzariang habang makikita ang mga bangkay na alam mo ba kung sino sila? Sila ang mga ilit na kawal ng Bloodhaven Demon Cult na minsang nagtulak sa Miriam Alliance sa bingit ng krisis. Ang mga Berserk Blood Painless Soldiers. Sinabi pa ni Galzariang sa kanya na kahit pa maputol ang kanilang mga paa at kamay o masaksak ang kanilang mga puso, hindi sila agad namamatay, sa halip, susugod sila na parang mga masasamang espiritu. Kung hindi dahil sa dating Alliance leader noon, ang Miriam Alliance ay dumanas na sana ng pinsalang halos ikagunaw nito dahil sa kanila. Makikita ang madilim na reaksyon ng mata ni Galzariang na sinabi niya na at sa kabila nito, napatumba mo ang mga Berserk Blood Painless Soldiers nang mag-isa ng ganito na lamang. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na ganoon ba? Naabot ko na kasi ang ganap na pagkadalubhasa sa lihim na sining ng aming angkan, ang White Moon Sword Technique. Marahil ako ang kauna-unahang nakagawa nito sa aking edad. Sinabi pa sa kanya ni Galzariang na kailan mo pa natutunan ang mga enchantment. Sumagot ang ating bida na sapat lang ang natutunan ko para magamit sa oras ng kagipitan. Dagdag pa niyang nakangiti na naniniwala kasi ako na ang pag-aaral din nito ay makatutulong sa akin upang mas tumagal ang aking buhay sa Jianghu. Tahimik lang na nakatingin si Galzariang sa kanya. Sinabi pa niya sa ating bida na kaya naman pala, hindi ka pumasok sa Justice Pavilion para maging isang advisor. Tahimik lang na nakatingin sa kanya ang ating bida. At tahimik na pababa ng ulo na sinabi niya sa isip na dahil umabot na sa ganito,
Kailangan ko nang sabihin kay Galzariang ang katotohanan, kahit sa abot lang ng makakaya ko. At tumingin kay Galzariang na sinabi niya na opo. Tama kayo, isa akong martial artist sa simula pa lang, at mananatili akong martial artist sa hinaharap. Ipagpaumanhin ninyo ang sasabihin ko, pero ang dahilan kung bakit ako pumasok sa Justice Pavilion ay bilang bahagi ng aking pag-aaral. Dahil naniniwala ako na ang isang mas matalinong espada ay mas tumatagal ang buhay. At bigla namang makikita si Galzariang na nakatingin sa kanya ng mariin ng tahimik. At napasabi sa kanyang isip habang naiisip ito na kung iisipin. Hindi naman niya sinabi kailanman na hindi siya marunong ng martial arts sa simula pa lang. At ilang beses na rin siyang nagpakita ng martial arts ng hayagan sa harap ko. Dagdag pa niya habang nakatingin sa ating bida na sadyang mas malakas lang talaga siya kaysa sa inaasahan ko. At pagkatapos ay tahimik na napapikit na napababa ng ulo. At sinabi niya na muli mo na namang iniligtas ang buhay ko sa pagkakataong ito. Maraming salamat sa iyo. Napangiti ang ating bida na nakatingin kay Galzariang na sinabi na wala yon. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Sumapit na ang gabi na mapapakinggan ng isang boses na wow. Dalawang tao ang nakasakay sa kabayo na dumating habang nakatingin sa kanila ang grupo ng Alliance Leader. At napasabi ang Alliance Leader na ligtas talaga kayo. Dagdag pa ng Alliance Leader na napabuka ng mga kamay sa kanila na napakabigla ng pag-atake kaya hindi ako maaaring mag-aksaya ng oras. Kaya lumisan ako ng nagmamadali. Ngunit nang hindi kayo nakasunod, pabalik na sana ako upang iligtas kayo. Napatingin ang ating bida dito na sinabi sa isip na asa ka pang gagawin mo yan. Gumalang naman si Galzariang dito habang sinasabi na inatake kami ng mga demonic humans, pero mabuti na lamang at nagawa naming makatakas. Nagulat naman ang Alliance Leader nang mapakinggan yon. At napasalubong ng kilay na sinabi na demonic humans. Ibig sabihin, ang demon cult nga ang may gawa nito. Napababa ng tingin si Galzariang na sinabi niya na opo. At sa kasawiang palad, ang mga mandirigmang nagpoprotekta sa amin ay namatay lahat sa gitna ng labanan. May tumutulong pawis sa mukha ng Alliance Leader na nakangisi ng kakaiba na sinabi na mabuti na lamang at nagawa ninyong makalusot ng mag-isa gaya ng ginawa ninyo. Na napatingin naman ang lalaking nasa likod niya dito. At tumingin sa likod ang Alliance Leader habang sinasabi na may balita na ba mula sa Alliance. Tumugon itong gumalang na wala pa po. Matapos ipadala ang urgent letter, wala pa ring tugon hanggang ngayon. Seryoso naman ang mga tingin ng ating bida habang sinasabi sa isip na dahil sa kung gaano kahanda ang ating mga kaaway, walang garantiya kung nakarating ba ng ligtas ang liham. Napasabi naman ng Alliance Leader na ano ang gagawin natin ngayon. Sinabi ni Galzariang sa kanya na hindi natin alam kung ang pag-ataking ito ay may kaugnayan sa taong dapat nating itagpo. Makikita ang mata ng Alliance Leader na nakatingin kay Galzariang at sinabi na at paano kung may kaugnayan nga ito. Sinagot siya ni Galzariang na kung ganoon, nasa matinding panganib tayo. Kung hindi sila ang may gawa, dapat tayong pumunta agad at humingi ng tulong sa kanila. Ang desisyon po ay nasa inyo, Alliance Leader. Bahagyang napababa ng tingin ng Alliance Leader na nakatingin ng tahimik. At pagkatapos ay itinaas ang ulo na sinabi niya na ano ang sa tingin mo. Sinagot siya ni Galzariang na kung ang pagkikita na ito ay isang bitag mula pa sa simula. Sa tingin ko ay wala na tayong urungan. Dagdag pa niya na sa madaling salita, isinasaalang-alang ang posibilidad na hindi nila ito ginawa, sa tingin ko ay pinakamabuti pa ring pumunta sa itinakdang lokasyon. Napahawak naman sa baba ang Alliance Leader at nag-iisip. Habang sinasabi naman ni Galzariang na bukod doon, ang daan pasulong ay isang araw na lang. Pero ang daan pabalik ay aabuti ng 4 o 5 araw, kahit pa tumakbo tayo ng mabilis hanggat maaari. Napangiwi ng bibig ang Alliance Leader nang marinig yun. Sinabi pa sa isip ni Galzariang na ito ay ang kanilang bitag na nakatutok kay Mabonggi. Ano man ang mangyari, kailangang makarating doon ni Mabonggi. At napasabi ang Alliance Leader na may seryosong tingin na susunod ako sa inyong pasya. At lumipat ang eksena sa babaeng ito na umiinom ng tsaa. At pagkatapos ay ibinababa ito sa lamesa. Na makikita na tahimik lang itong nakatingin dito. Biglang isang lalaki ang dumating na agad na niluhod ang isang tuhod na sinabi na dumaan si Mabonggi sa lugar na iyon ayon sa nakatakdang oras. Sumagot ang babae sa kanya na napatay mo ba si Galzariang? Tumugon ito na nabigo kami.
Matalas ang mga tingin ng babae na sinabi dito na nabigo. Sumagot ito na opo. At, ang mga berserk blood painless soldiers. Silang lahat ay patay na. Nagulat ang babae sa kanyang narinig at napasabi na ano. At dito na po nagtatapos ang ika-102 kabanata. Ika-103 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang Marshall Alliance branch, at agad na palaki ng mata ang alliance leader sa kanyang nakita, punong-puno ng pagkabigla at takot ang kanyang ekspresyon. Kasabay nito, may halong gulat ang mukha ng ating bida at ni Gal Zariang. Nang kanilang mapansin na lahat ng tao sa loob ng Marshall Alliance branch ay patay na, nagkalat sa daan, na nagdulot ng malamig at nakakabiglang tanawin, at isang malakas na pakiramdam ng panganib at trahedya ang bumalot sa paligid. Napasabi naman ito na kahit ang isang Marshall Alliance branch ay dumanas ng ganitong tadhana. Napahigbi na lang ng labi ang ating bida sa kanyang nakita. At sinabi niya sa isip habang makikita ang mga bangkay ng tao na hindi lamang ang mga mandirigma, martial practitioners, kundi maging ang mga kusinero sa kusina at ang mga katulong sa loob ng pamamahay. At sinabi nito na lahat ng nasa loob ay patay na. Agad na napalingon ito sa lalaki. At naglakad ito papunta sa kanila habang sinasabi na walang mga nakaligtas maging sa panig na ito. Dagdag pa nito na Panginoon, kailangan na nating mabilis na lumisan mula rito. Agad na bumaling ang alliance leader na nakapikit na sinab-ina sige. Agad na napatingin sila nang may sumigaw na mga kaaway. Dumating ang mga kalaban, makikita ang kanilang mga paa na nagmamarcha ng sabay-sabay, hawak ang mga bandera, na nagbibigay ng malinaw na senyales ng organisadong pag-atake at tensyon sa paligid. Napapalibutan sila ng mga sundalo ng kaaway sa kaliwat kanan, maging sa unahan, na maayos ang pagkahanay at nakatutok sa kanilang bawat galaw. Ang paligid ay puno ng tensyon, at ramdam ang bigat ng banta habang ang bawat sundalo ay handa sa anumang utos at posibleng pag-atak. At nang makita ng ating bida ang mga ito napasabi siya sa isip na ang banner na yon ay isang demonic banner. Sigaw ni Gal Zariang. Napatingin ito sa kanila habang napasabi na kung isang ang demonic banner yan. Kung gayon, hindi ba't sila ang mga demonic practitioners ng dating Blood Heaven Divine Cult? May gulat sa mga tingin ng mga ito nang marinig na napasabi na gaya ng inaasahan, ang demonic sect ay hindi na nito na ituloy, na malakas na sinigaw nito na magpakatatag kayo. Ang mga righteous sects ay sinalakay at winasak ang mga elite ng demonic cult sa ilalim ng pamumuno ng dating Alliance Lord. Nang napakatindi, mariin naman na nakatingin ang ating bida sa mga ito habang sinasabi sa isip na maging ang kanilang kasuutan, maging ang kanilang mga banner. Eksaktong-eksakto ang hitsura nila sa kung ano sila noon. Paanong muling nagawa ng napaka-perpekto ang lahat ng ito? Napasabi naman si Gal Zariang sa Alliance Leader na tunay na ba talagang muling nabuhay ang demonic cult. Dagdag pa niya na kung gayon, maliban na lamang kung ang Alliance Lord mismo ang makialam, ang Fierce Tiger Unit ay ganap na malilipol. Napapaisip lang na tahimik na nakatingin ang Alliance Leader. Sinabi pa ng lalaking nasa likod ni Gal Zariang na hindi yan maaari. Hanggat nakatayo tayo rito, hindi natin mapapayagan na ang Alliance Lord ang unang kumilos. Napasabi naman si Gal Zariang na kung sila nga ay mga tunay na demonic banner bearers, maging ang escort unit ay hindi makatatakas sa kamatayan. Hindi mo ba naiintindihan na haantong yun sa pag-iwan sa Alliance Lord na mag-isa sa huli? Napapikit na lang ang Alliance Leader sa kanyang narinig, na makikita naman ang mukha nitong napasimangot ng tahimik habang nakatingin sa kanya. Napasabi ang Alliance Leader habang napahikbi ng bibig na wala na tayong ibang pagpipilian. Sinabi sa kanya ni Gal Zariang na ang Alliance Lord ang mananatili sa sentro. Dagdag pa niya habang tumingin dito na Unit Leader Lim, ay latag ang profound formation at harapin ang mga kaaway sa kanang bahagi. Ang profound formation ay epektibo laban sa mga demonic banner units. Sinabi pa niya habang pareho silang nakatingin sa mga ito na si Commander Bayok Bili at ako ang hahawak sa kaliwang bahagi. Napasabi naman ito nang may pag-alinlangan na ang dalawang tao lang na hahawak sa kaliwa ay masyadong delikado. Sinagot siya ni Gal Zariang na Unit Leader Lim, ang kasalukuyan nating bilang ay ang pinakamababang kinakailangan upang mabuo ang profound formation. Alam mo yan, napahinga na lang ito sabay na napayuko ng ulong sinabi na naiintindihan ko.
Makikita ang mga heavenly demon na nakatayo ng matatag, habang ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa kakaibang liwanag, na nagmumungkahi ng kapangyarihan at misteryo. Sinabi naman ni Gal Seriang habang naghanda sila ng magkatalikuran na huwag kayong malilinlang ng mga banner. At huwag kayong magpapanik na subukang putulin ang mga ito. Ang sandaling yun ang pag-atake sa banner ang eksaktong inaabangan nila. Dagdag pa niya habang makikita ang mga kalaban na hindi mapuputol ng isang ordinaryong espada ang poste ng banner na yun. Ituring ninyo itong parang isang sibat, hawiin ninyo ito mula sa gilid at maghanap kayo ng butas. Ngunit mag-ingat kayo kapag ang enerhiya ng tatlo sa kanila ay nagsama sa isang three-man formation. Sinabi pa sa kanila ni Gal Zariang na yun ang sandali na susubukan nila ang isang combined attack. Napasabi naman ng ating bida sa isip habang nakatingin dito na mukhang nagbibigay siya ng tamang mga utos dahil may karanasan na siyang lumaban sa kanila noon. At pagkatapos sinabi ng ating bida na paano natin sila pipigilan. Sumagot sa kanya si Gal Zariang na pigilan mo sila ng mag-isa. Napasabi naman ng ating bida na ano. Muling sinabi sa kanya ni Gal Zariang na ako ang magbibigay ng mga utos. Kaya iisipin nila na ikaw ang nagtatanggol sa kanila. Ubusin mo sila ayon sa gusto mo. Tahimik naman na napangiti ang ating bida sa kanya. Nakapikit na hinatak niya ang kanyang espada na sinabi pa niya na kaya naman pala. Ako ang gagawa ng mabigat na trabaho, at ikaw ang kukuha ng papuri. Bahagyang napangiti si Gal Zariang na sinabi niya na kaya nga sinasabi nila na dapat kang tumaas sa ranggo. Kung gusto mong ang kredito ay mapunta sa iyo. At pagkatapos ang kanilang sinabi, sabay silang napangiti habang nakatitig sa mga kalaban. Sinigaw naman ng alliance leader na saan ba kayong lupalop ng galing. Bigla namang may malakas na bumagsak ang dulo ng isang sandata ay marahas na tumama sa lupa, na nagdulot ng matinding tunog na umalingaw-ngaw sa buong paligid. May gulat na napatingin silang lahat sa pinanggalingan ng tunog, ang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-iingat, habang ang alliance leader ay napangiwi ang mukha. Tila ba naramdaman niya ang bigat at panganib ng presensyang yun, na nagdulot ng kakaibang tensyon sa buong paligid. Makikita ang mga bandera ng mga kalaban na bahagyang iwinawagayway ng hangin, at mula sa hanay nila ay may isang boses na malamig at may halong panunuya ang nagsalita, na hindi ba kami kilala ng Miriam Alliance Leader. Dagdag pa nito, habang unti-unting naglalabas ng maitim at nagngangalit na enerhiya mula sa kanyang katawan, nakaawa-awa. Ang madilim na aura ay tila gumagapang sa paligid. Nagpapabigat sa hangin at nagpapahina sa loob ng sinumang makakaramdam nito, habang ang kanyang presensya ay lalong nagiging nakakatakot at dominanti, na parabang isa siyang nilalang na hindi basta-basta kayang harapin. Napatingin naman dito ang ating bida na sinabi sa isip na demonic energy. Talagang ang marunong sila ng demonic arts. Dagdag pa niya habang makikita ito na naglalabas ng maitim na enerhiya na ang mga bakas ng demon cult na nakita namin kanina ay mga resultang artipisyal na ginawa sa pamamagitan ng gamot o ilang uri ng sorcery. Ngunit kung nararamdaman ko ang tunay na demonic energy mula sa lalaking yon, hindi ba't ibig sabihin ito ay tunay ngang naisalin ang mga demonic arts? At pagkatapos malakas na sinigaw nito sa kanyang mga alagad na patayin silang lahat. At matapos ibigay ang utos, agad na sumugod sa kanila ang mga kalaban, sabay-sabay na kumilos na parang iisang alon ng dahas, habang ang yabag ng kanilang mga paa ay umalingaw-ngaw. Itinutok ng mga kalaban ang kanilang mga sandata sa kanila, sabay-sabay at walang pag-aalinlangan. Sa kabilang panig, agad namang naghanda ang ating bida, si Gal Zariang, at ang alliance leader, mahigpit ang hawak sa kanilang mga sandata, matatag ang tindig, at nakatutok ang mga mata sa paparating na banggaan, handang harapin ang unos na paparating. At makikita ang kalabang ito na biglang kumilos, mabilis at walang babala, itinusok ang kanyang sandata ng buong lakas. Agad namang hinawi ni Unit Leader Lim ang paparating na atake, mabilis at eksakto ang galaw ng kanyang sandata. At mabilis din itong iniwasan ang kasunod na atake ng kalaban, magaan ang galaw ng kanyang katawan habang bahagyang umiikot at umatras, na parabang sinasayaw lamang ang bawat hampas. Malakas ding sumugod ang kalaban, ang mga mata ay nagliliwanag na puno ng galit at determinasyon, ngunit mabilis at maayos itong naiwasan ng ating bida. Pagkalampas niya sa galaw na yun, agad na sumabog ang ulo ng kalaban, na nagdulot ng matinding pagsabog ng dugo at alikabok sa paligid. Nagpatuloy siya sa pag-atake,
Mabilis na tumalon sa ere at sabay sumugod sa tatlong kalaban sa kanyang unahan. Nagulat ang tatlong kalaban nang biglang mawala ang ating bida sa kanilang unahan, para bang naglaho siya sa isang iglap, na nagdulot ng sandaling pagkabigla at pagkalito sa kanila, habang ang hangin ay bahagyang gumalaw na tila may bakas ng mabilis at lihim na paggalaw ng ating bida sa kanilang paligid. At ilang sandali pa, isang malakas na pagsabog ang biglang tumama sa tatlong kalaban, sabay na nagbugso ng alikabok at dugo sa paligid, habang makikita ang ating bida na nilampasan sila ng walang kahirap-hirap. At pagkatapos mariin siyang tumingin sa unahan. At malakas niyang winasiwas ang kanyang espada sa mga kalaban na nasa unahan niya, na nagdulot ng matinding galaw. Ang mga katawan ng kalaban ay nahati sa dalawa, habang ang malakas na puwersa ng tama ay gumuhit sa hangin, na nag-iwan ng bakas ng dugo at hiwa, at nagpamalas ng walang kapantay na bilis at mapaminsalang lakas ng ating bida sa gitna ng labanan. Patuloy na sumusugod ang mga kalaban sa kanya, sabay-sabay at walang pag-aalinlangan, na puno ng galit at determinasyon. Ang bawat hakbang at pag-angat ng kanilang sandata ay nagdudulot ng matinding tensyon. Sinalubong naman sila ng ating bida, itinutok ang kanyang espada sa unahan, at sa bawat galaw ay makikita ang malinaw na mga guhit sa hangin, bakas ng malakas at mabilis na galaw ng talam. Tumama ito sa mga kalaban, at sa bigat at bilis ng tama, naging sanhi ng pagkabutas ng kanilang mga katawan, na nagdulot ng sabay-sabay na pagbagsak at pagdaloy ng dugo sa paligid. At makikita ang mga sandata ng mga kalaban at ang mga banderang hawak nila na nagliparan sa ere, sabay-sabay na nagkadurog-durog sa lakas ng atake ng ating bida. Ang bawat paglipad at pagbagsak ng mga ito ay nagdulot ng malakas na tunog at alon ng hangin, na lalo pang nagpatingkad sa tindi at walang habas na kapangyarihan ng kanyang pag-atake sa gitna ng labanan. Patuloy ang ating bida sa pag-atake sa mga kalaban, mabilis niyang tinasak ang kanyang sandata sa katawan ng isa, at pagkatapos ay mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada. Sa isang malakas at mapaminsalang galaw, winasiwas niya ito sa kalaban, at makikita ang puwersa sa hangin habang humahati sa katawan ng kalaban, sabay-sabay na bumagsak ang dugo at bahagi ng katawan sa lupa. At mabilis na napatingin ang ating bida sa gilid, ang mga mata ay punong-puno ng alerto at konsentrasyon. Nakita niya ang matinding pakikipaglaban ng Alliance Leader laban sa pinuno ng kalaban, ang bawat galaw ay puno ng lakas at taktika, habang ang mga espada at sandata ay nagbabanggaan sa isang mabilis at mapaminsalang ritmo. Ramdam ang tensyon at kapangyarihan sa kanilang paligid, at halata ang determinasyon ng bawat isa na labanan ang kalaban sa gitna ng kaguluhan. Napasabi sa isip ang ating bida na sadyang hindi kapanipaniwala, na ang taglay niyang kakayahan ay kapantay ni Mabonggi. Nakangiwi ang mukha ng Alliance Leader na sinabi pa ng ating bida sa isip na gaano man siya katanda at gaano man nabulok ang kanyang katauhan dahil sa pagnanasa. Siya pa rin ang Heavenly Blade Sect Leader, at siya ang kasalukuyang Alliance Leader. Mula sa kanyang likuran naramdaman niya ang isang malakas na atake na parating sa kanya. At agad niya itong naiwasan at naghanda na umatake pabalik. Humarap siya habang lumiliwanag ang mga mata. At isang malakas na was-iwas ng espada ang kanyang pinakawalan. Dahilan ng pagkaputol ng ulo ng kalaban sa lakas ng atake ng ating bida. At makikita ang katawan nitong putol ang ulo na nakahandusay sa sahig sa harapan niya. At muling tumingin sa gilid habang nagpunas ng kanyang pawis gamit ang likod ng kamay. At dito na po nagtatapos ang ika-103 kabanata.